Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ang kahangahan ng Diyos. Makapangyarihan at pinagbabago. Diyos na walang hanggan, walang katulad. Ang Diyos na siyang Alpha at Omega, the beginning and the end. Pinupuri ka namin ng inululhati. Pinasasalamatan ng Diyos sa gawin ito dahil alam namin kapiling ka namin. Diyos na dahil mo po na pumilos ka ng may kalakasan. Lahat po ng nandito
Pananampalataya dapat ay masaya. Buhay na buhay. Amen ba? Sino sa inyo ang gustong humaba ang buhay? Lahat naman gusto nun, di ba? Sino sa inyo ang gustong sumagana ang buhay? So brothers and sisters, I have good news for you. Hindi nila sagot. Take two. Take two. Brothers and sisters, I have good news for you. Thank God I am blessed. Okay, take three. Alam niyo na yung sagot, ha? Ano sagot niyo? So, brothers and sisters, I have good news for you. And it's taken from Psalm, aklat po ng mga awit, Kabanata 34. Psalm 34, verses 11 to 14. Psalm 34, verses 11 to 14. Makinig po kayong lahat. Ito ang wika ng kanyang salita. Lapit ako'y tingin, mga kaibigan, at kayo ngayo'y aking tuturuan, na si Yahweh ay dapat sundin igana. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Ulitin ko. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Ito ang payo, verse 11 o verse 15. Di na mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawin, masamay layuan, pagsikapang kampi ang kapayapaan. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po kayong kamaling malakpak sa pagkakasinawa naman ay minsan ay nai-stroke. At yung mga nai-stroke, kapag po nai-stroke na, nagpipilit kumalakpak, hindi na magiging ang kanilang kamay. Kaya kung ako sa inyo, pag di kayo mag-stroke, sa Panginoon, isigaw ng malakas. I feel thank you, Lord. I love you, Lord. I trust you, Lord. Okay, taas ang kamay niyo. Bago kayo umupo, sisigaw kayo ng 3 beses ng pinipiling. 3 beses ito sasabihin. Pinipiling. Pagkatapos sa huli, dututukan yung buhay na buhay. Okay? Ready na kayo? Ready na kayo? 1, 2, 3. Bakit hindi niyo sinigaw? Isigaw niyo malakas na buhay! Sabi mo, buhay! Buhay! Okay ba yun? Yung buhay at buhay, magkaiba po yun. Pag sinabing buhay, it is alive. Pag sinabing buhay, it is life. Buhay. Okay? So, maupo na po tayo sa napakagandang presensya ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.
pagsamba. You know, remember God is love. You know that? Ang Diyos ay, pag alam mo kasi pag mga senior citizen na, para tayo ng pag-ibig ng pag-ibig. Diba? Pag ninyo nandun na sa tinatawag na departure area, parang nahihirapan ang sumagot ng pag-ibig. Tandaan, ang pag-ibig ko ay hindi tumatanda. Ang pag-ibig ko ay hindi dapat lumilipas. Dahil ang pag-ibig ay si Jesus. Amen ba? So, naniniwala ba kayong ang Diyos ay pag-ibig? Bakit na pag-ibig na? Para talaga tayo nasa laman. Ang Diyos ay pag-ibig, di ba inamin natin kanina? So, remember, God is love. And if God is love, that's why we sing a song of love. Not only to worship God, but when we sing a song of love, it means we worship God. Ibig sabihin, sinasamba natin ang Diyos kapag umaawit ka ng love song. Amen ba? Kaya ngayon po, ibigay ko sa inyo yung aking minamahal. Nandito po ang aking First Lady, and let's welcome my sister wife, Mrs. America, Luisa. Purihin namin ang Panginoon. Ang hina naman nyo, inuwi siya sa May. Ang kandidato po siya sa bilang First Lady. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, nakakandidato po ako sa Panginoon. Ngayon na rin po, ito po si Brother, sinasurprise po ako. Sabi ko, bumibili po kami ng candy ng anak. Buti po hindi ako lumabas. Ang isi-share ko po kung gano'n po kapabuti sa Yahweh Shaddai. Napakabuti po ni Yahweh Shaddai sa ating lahat sapagkat di po niya tayo pinababayaan ng kailangan.
Tanda yung mga manood ko. Kasi concert mo hindi na. At saka alam mo ba yung, nandun po kami sa Bicol, nanamisyon po siya. Ako po hindi pa po bumumis noon. Nanamisyon po siya sa Bicol, ako po ay nagnegosyo ng mga bag. At nagbugang po yung pagpunta ko sa Bicol. At yung po si Kuya David, siya po yung taga Bicol. May Bicol po. Yan tayo. Praise the Lord. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Nalala tayo. Parang kagabi rin na ng sister. So, ayusin niyo ito. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Wala ka kay Mama. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Ako na nag-awit, lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Wala sa kamay, lagi aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, o tayo lahat, lagi purihin. Puso ko'y laging may tayo lahat para sa'yo. Lagi kong nararanasan, hanggang pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Parang nasa lahat. Huwag ka lang pag-ibig, parang nasa lahat. Brothers and sisters, napakahalaga po na tayo nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Diba? Sabi nga, ang buhay natin dito sa lupa ay minsan lang. Kaya dapat minamahal natin ito. Dapat minamahal, iniingatan ang ating mga buhay. Sabi dito sa ating binasa, makinig kayo. Sabi niya rito, lapit, pinapalapit tayong lahat. Ako'y dinggin, mga kaibigan. Ako'y dinggin, mga kaibigan. Sabi
sakripisyo o sa mga mamahaling handog. Obedience is better than sacrifice. Ito ang sinasabi ng banal. At kayo'y aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin, igalang. Being obedient, and our God must be respected. Kailangan po i-respeto ang Diyos. Igalang, i-respeto, at yung inyong pagtuturito siya, mayroon kayong biyayang tatanggapin sa Diyos na ating nirespeto. Ang ina. Ang kanina, sino may gustong mahabang buhay? Siyempre lahat tayo. Sino may nais ng masaganang buhay? Siyempre lahat tayo. Ang sabi ni Yahweh, tila mo'y pigilin sa badhami ng kasamaan. Bakit tayo nakapagsasalita ng dila? Because sometimes, yung buhay natin ay hindi nakaugnay sa tunay na may bigay nito. The giver of life is Jesus. Because He is not only the giver, hindi lang siya nagbibigay nito, kundi He is life. Wala ba ako kausap? Sa iyong buhay, Jesus is life. At ang sabi naman ng kasulatan, ito ang sinasabi naman ng kasulatan, sabi ko hindi ko, sinabi ko ito kagabi sa inyo, mga kapatid ko, mga taga-Napindan. Nasaan yung mga taga-Napindan? Wala na? Umalis na? Yung mga taga-Fisherman, St. Peter. Umalis na. Oo, umalis. Kaya pala sabi ko, parang wala na. No? Sabi ko kagabi sa kanila, mga kapatid kay Kristo, na ang buhay natin ay isang paglalakbay. Life is a journey. Kung minsan lang tayo sa mundong ito, bakit di natin pahalagahan itong ating buhay? Bakit di natin pahalagahan? Minsan may mga tao pabaya sa buhay. Minsan may mga tao hindi inaasikaso ang kanyang buhay. Mas mahalaga pa minsan sa kanila ang mag-to-each at mag-bigo. Pero ako, kilala ko na halos paghapon nandun sa bingguhan, yung mga anak niya nandun sa kalsada, hindi inaasikaso. Kasi kami taga-Barangay Street sa Lower Bingguhan. Pero nakatira kami ngayon sa condo, sa upper, pero pumupunta pa rin kami sa Bingguhan dahil mahal lang doon. So may mga tao pabaya. May mga tao hindi inaasikaso yung kanyang buhay na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Tandaan niyo po, sinabi ng isang awit, ang buhay ay may simula at may katapusan. Pwede matapos ang buhay mo, hindi mo yung alam kung kailan. Pero ang tanong, hindi po ito pahamaan ang buhay. Kasi mas masarap na mahaba yung buhay natin, na yung haba ng buhay natin ay mahabang buhay na tayo nakapaglingkod sa Panginoon. Ikala mo mahaba pa yung buhay mo, pero hindi ka naman nakapaglingkod sa Diyos. Di ba yung sinasyon? Si Kristo, 33 years old nang siya magkatawang tao. Pagdating ng 33 years old, namatay na siya. Pero yung sa loob ng 33 taon niya, mula nang siya ay magkatawang tao, dinugol niya yung lahat para sa Diyos. Walang nasayang na panahon kay Jesus nung siya'y magkatawang tao. Tayo, gusto natin ng mahabang buhay, pero gaano kaya naman yung haba na ating ipinaglilingkod sa Diyos? Baka minsan mahaba na yung 15 minutes. Pero ano sabi naman ng kasulatan?
mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumilipas, hirap sa mga suliranin, pinaglabanan. Wala kayong makamay ang akin at kukunwari sa pagpapalag kayo sa katotohanan mo ang aking maging tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ayun! Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Sabi ko sa kanila, nagko-concert kayo, hindi nyo sinasama yung audience nyo eh. In praise and worship lang yung ginagawa nyo. Tinawag nyo pang concert. Ang buhay ay may simula at may katapusan. At kung ito'y may simula at may katapusan, dapat iniisip mo, iniisip natin, na ano? Na ang sabi ng awit ay ano? Minsan lamang ako
ko sa iyo. At sasabihin ng mga parang natutulog ka na. Maganda naman ang hindi nito. Parang natutulog na si sister. Nakakapagin lang. Boys, ano mo nang nabubuhay ka siya? Ang bait-bait mo lang. Hindi mo nababanggitin yung pagkadismusan niya. Hindi mo nababanggitin yung mga kasiraan ginawa niya. Laging puro magaganda ang babanggitin mo. Bakit? Natatakot ang banggitin yung pangit, makabalikan ka niya. At puntahan ka sa ating kapilat, yung hawakan ka. Kaya puro magaganda na ang sasabihin mo. Mga kapatid, lahat mo punta ron. Una-una nga lang, mauna na kayo. Una-una lang po yan. Pero ang halagang pagdating ng oras na yun, ay nakuntir natin, natupad natin yung tungkuling inatang sa atin ng Diyos at sasabihin kay Jesus, "Well done, my faithful servant! You can now enter into my kingdom." Ang sarap yata, pero pagdating doon sa pintuan at hindi naman yung natapos sa sabihin sa'yo, hindi ka nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga pagkawa ng masama! At sasabihin sa iyo ni Jesus, "Anak, kasi panay niya ang apono mo, pero kinukwenta mo naman. Hindi mo sa puso mo yung ginagawa mo." Sasabihin sa iyo, "Anak, o anong ginawa mo sa kanang kamay mo, wag mo nang sasabihin, ipaalam pa sa kaliwang kamay mo." At yun ang ginawa ng maraming nagpipil sa Panginoon. Hindi nagpagsabi, hindi nagkinuwento. At ang sabi ng Panginoon, nung humarap na siya sa kanya, "Welcome, my faithful servant. Pumasok ka na sa aking kahayaan." At pagpasok mo, nakasakay ka sa motorsiklo. Kasakay ka sa motorsiklo. Alam mo kung ano ang kargaan ng motorsiklo? May nakasulat, "Lalamog." May nakasulat, "Lalamog." Sabi ng Panginoon, "Ano yung nakakarga niya?" Sabi ng Panginoon, "Ako pinagsasailan. Tatrabaho ko ako dito sa lalamog." Eh bakit may nagreklamo sa akin kanya na hindi na-deliver yung dapat kagawin niya? Eh kasi, "Sir, Panginoon, kasi po, binarang po ako." Ay, nung hinangataan ginawa mo, ay pinamigay ko na po. "Sige, pasok." Balik ka pala, pinamigay mo. Purihin si Jesus! Ang buhay ay may katapusan! Kaya kung gusto niyo bumaba ang buhay, the consequences of a long life, brothers and sisters, ay ang ating pagtataga, ang ating paglilingkod, na walang reklamo. Kapag yan ang ginawa natin, ahaba at ahaba ang buhay natin sa mundong ito. Amen! Nasa kamay na gusto bumaba ang buhay. So sa paglalakbay natin sa buhay na ito sa araw-araw, huwag magreklamo. Huwag niyong sasabihin na punado ka, huwag niyong sasabihin na pagod ka na. Dahil sino man nagsasabi pagod na siya, pwede kang pagpahinay mamaya. Sasabihin ni Lord, pagod ka na pala, sige na, hindi ka na rito. Remember, service unto God
So, ganun po yun mga kapatid. Pero yung mga naglilingkod sa Lord, kahit anong pagsubok, kahit ang trials na dumating sa buhay natin, no? Sabi nga, keep quiet. Bakit kapag kayo naging quiet lang, hindi pumalalinig ng demonyo? Ang Diyos lang nakakaalam yan. Bakit tayo sinasagupa ng demonyo minsan? Kasi, ang dadala natin. Pinag-uukwento natin yung problema natin. Ang demonyo hindi katulad ng Diyos. Ang demonyo hindi siya yung omniscient. Ang demonyo wala doon sa iba't ibang tao. Pero marami ang demonyo, iisa sa manas. Ano ang ginagawa nila? Delegating power. Idinidelegate niya yung narinig niya sa inyo. At sasabihin sa mga kasamahan, uy, sabi mo, lingkod daw ng Diyos na yun, ganito, ganito. Kaya ginagawa ng demonyo ang delegating power. Ipinapasa yung chismis na narinig sa inyo. At pag yun ay naipasa na, doon kayo sasagupain ng demonyo. Kaya kapag may problema, kapag may pagsubok, ano ang dapat natin gawin upang umaba ang buhay? Keep quiet. Sabihin mo sa iyo ang dati. Ano yung sabihin ng keep quiet? Manahimik ka! Manahimik ka! Keep quiet. Kahit kayo hindi magkasundo mag-asawa, manahimik ka. Pag kami natin kayo, pag kami natatakpan, papatalik na lang ako, matutulog na lang ako. Isa sa magdadala ka, sayang lang yung laway yun. Ganun din naman siya. Pag nagtatanong sa akin, tatalik na lang siya. Kaya sabi ko ng kwento na isang sikat na politiko, dahil po natukoy ko, wala po yung Malaysia, pero is na Malaysia. Sabi niya, di ba kung yung pangalan niya, makailulun. Sabi niya, kami ang mag-asawa, laging nagtatali, gabi-gabi. Lagi na kami nagtatali, gabi-gabi. Magulat kami. Eh, yung politiko ko, ang tanda na mo. Yung asawa niya, matanda na. Paano gabi-gabi nagagawa niya? Nung ipaliwanag, dadaway, ganito po yun, baka iniisip ko yung ginagawa. Lagi po kami nagtatali yung mga mag-asawa. Natutulog. Lagi magkatalikod. Tumatulog. Kaya nga pala, nagtatalikuran, mga kapatid. Huwag yun naman. Kapag may problema, keep quiet. And secondly, ask the Lord to help you. Tumawag ka sa Diyos, panalangin ka sa Panginoon na siya lang ang makatutulong sa iyong problema. Huwag mong ipagsabi kung kani-kanino upang sa ganon, ang Diyos na nakaalam nito, ang tutugon sa iyo, hahaba ang buhay mo. Ang hina. Hahaba ang buhay mo. Amen! Pag may problema, keep quiet. Pray unto God. Manalangin kayo. Prayer without ceasing is very effective and very powerful. Makapangyarihan ang panalangin. Dahil yan ang weapon ng mga tao na pinipaglaban sa tao. Always pray. You know what is prayer? Prayer is a conversation to God. Pakikipag-usap sa Diyos. It is an expression of love unto God. Yun ang pagpapadama mo ng pagmamahal mo sa Diyos. Nakikipag-usap ka sa Diyos araw-araw. Gabi-gabi.
ng Panginoon ang pagiging anak sa iyo. Saan naman yung bababasa, Brother Rex? Sa kasaysayan ni Abraham. Si Abraham unang sila'y manalangin mag-asawa, si Sarah ang asawa niya, nanalangin silang sila'y gusto magkaanak. Ilang taon pa lang sila nanalangin, pero kailan sila tinungo ng Diyos? After more than 20 years na mananalangin, saka sila tinungo na magkaroon ng anak. At bago sila tinungo sa pag-aalinlangan ni Sarah, tulad na nila sa inyo may alinlangan, kaya yung iba'y tulog na. Siguro inantok dahil sa pag-awit kanina ng nakakaantok. Nakatulog sa boses ko. Pero kayo magising pa, tsak pinagpala na kayo ng Panginoon. Di ba, mapapala na yung tingit eh. Ano ginawa ko? Yung may alinlangan si Sarah at nag-alinlangan sa Diyos. Napatawa si Sarah nung sinabi ng Yahweh sa pamagitan ng anghel na kayo'y magkakaroon ng maraming anak. Ang sabi sa Sarah, sabihin niyo man, para tayo mga kapagyan. Napatawa ko. Kaya nato yung pangalan ng naging anak nila na si Isaac, it means laughter. Ang meaning mo ng Isaac is laughter. Yung tawa. Napatawa kasi. Bakit naman napatawa si Sarah? Kasi nag-aanin na kasi, ano na magkakaanak kaya ang tanda ko ng ito? Bakit hindi sinabi ng Diyos nung ako'y pasas, nung ako'y upas ka lang, hindi pasas na ako, kulubot na. May lupos na. Saka pala magkakaanak. It's impossible. But remember, sabi ng Diyos, in Him, nothing is impossible. Sa Kanya ay walang imposible. Ang di magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Kaya ano nangyari? After more than 20 years na kanilang panalangin tinugon, naglihim at nanganak si Sarah. Menopos na po yun. Matanda na. Si Abraham, sabi ng magkaanak si Abraham, 100 taon na. At si Sarah po siya. Si Abraham na yung yata na pag nanalo na siya sa ano, last 6 years, 102. Ang anak nito, diba? Buhay pa kaya yun? After 102 years ago, in God, nothing is impossible. And finally! Susi ng kanyang mga
Pinagpala ng Lord. So when problema, keep quiet. Don't worry, be happy. Huwag ka na magkukwento pa ng kung ano-ano pa, manahimik ka. And pray unto God. Express your love unto God. Ipadama mo, ipakita mo sa Diyos, mahal mo ang Panginoon. Dahil kung ikaw ay malala at ang lahat ng problema mo ay pinagkukwento mo pa kung kanino, pati yung kahinaan ng mister mo at kalawakan ng mister mo, sarili mo ang sinisiraan mo. Dahil ang pinag-isa ng Diyos ay hindi na kayo dalawa. Kaya dapat kung kayo may asawa, huwag yung sisiraan sa kaibigan mo o maging sa kaibigan mo lalaki ang asawa mo. Dahil parang inaaya mo, ikaw ay katulad ng kaibigan mo. Keep quiet. Manahimik ka. Magdasal ka. Ipadama mo na mahal mo ang Diyos. At pagkatapos sabi ng Bible, finally, remember the guidance of the Lord. God guidance along the way. As life is like a journey, paglalakbay ang buhay, ang Diyos ay gumagabay sa atin araw-araw. Ano man ginagawa natin, mabuti o masama, ay nakikita at nalalaman ng Diyos at wala pwedeng ilihim sa Panginoon. Ang lahat ay nandang sa Diyos. Kaya kung kayo'y may lihim pa sa misis o mister no, ipagdapat mo na. Bago pa dumating na ikay magtigas ng bangkay sa buhay. Bakit God gave us a guidance counselor, and that is the Holy Spirit within us always. In every day in our lives, brothers and sisters, when you woke up in the morning, always raise up your hands and say, thank you, Lord. Praise you, Lord. I love you, Lord. I welcome you, Holy Spirit, in my life. Heal my heart with your power and with your anointing. Wala ko po. Sabi ko, pag-agising niyo pa lang sa umaga, ang gagawin niyo ay tatagawin yung kamay. Iyakan niyo, i-welcome niyo ang Holy Spirit na siyang guidance and counselor nating lahat. Na siyang gumagabay sa atin oras-oras, minuto. Ginagabayan ka at sinasamahan ka, iingatan ka, saan ka bang pumunta? That's why we need to acknowledge Him in our lives. Kaya ang dapat pagkagising ka lang sa umaga, pinapasalamatan mo na siya. Hindi yung pagkagising sa umaga, kayang kumama. Ang focus ng isip hindi siguro. Mayroon daw dalaga. Talagang tumanda ng dalaga. Sa kaudyot ng mga kaibigan, napilitan mag-asawa. Matanda na. So nung ikinasal, pinagabihan. Censored. Hindi ko na i-complete kung ano nangyari pinagabihan. Pagkagising ko sa umaga, alas 9 na ng umaga, binuksan ang bintana at nagsisigaw, bakit hindi nyo sinabi agad? Maligaya pala kapag may asawa. Uli. Kaya kayo mga talaga pa, hindi pa huli ang lahat. Nakiisip possibility. Nagsisigaw yung babae. Sabi, bakit hindi sinabi ka? Maligaya pala kapag may asawa. Di ba? Sino hindi maligaya sa anong pag-asawa? Baka kayo nakikita. Remember, happiness is within your marriage. Kapag kayo pinag-isa ng Diyos,
Yan ang mapipiryo ng presensya ng Diyos. Kaya nga sinasabi, kapag kayo may asawa, naranasan mo ang heaven. Bakit ka natawa? Sapagkat ang pinapagawa ng Diyos ay yung love. Remember, God is love. Kaya nga po, kapag nasa ilalim ng marriage, doon namin nadadama ang presensya ng Panginoon. Nung kayo'y kinasal, kung bakit mayroong kondon at may nasa gitna yun, nang ibig sabihin yun ay si Jesus, nasa gitna nyo, kapag kayo ay nagpapalala ng pag-ibig sa isa't isa, presensya ng Diyos ang sumasa akin noon. Kaya huwag nyo magkakait sa isa't isa, sa inyong asawa, kahit matandaan kayo, dahil ang pag-ibig ko hindi tumatanda-tandaan. Kahit na 75 years old ng asawa nyo, lumeng ka, kapag gusto niya ipadamang pagmamahal, huwag ipagkait. Why? Because God is love that we need to show the presence of the Lord within us. That's the meaning of long life. Mahaba mo. Amen po ba? Ganyan ang happy and prosperous life talaga. Pero kung kayo gumagawa ng mga bagay sa loob ng pag-aasawa o marriage, that's against the will of God. Kasalanan sa Diyos. Kaya mga mahalaga ang buhay. Sino sa inyo may buhay? Mahalaga yan. Ingatan nyo ang buhay. Sabi nga, prevention is better than cure. Kayo may buhay, tayo nagbubuhay, kailangan we need to prevent that life. Ingatan! Huwag sirain ang buhay! Maging sa sinapupunan. Kaya kung may buhay, may kamatayan. Ang ibig sa kamatayan, death. Kaya ayaw natin ang letter E, divorce. Ayaw natin ang letter E, euthanasia, o pang-persecution, papatay ka na, pagpatanda ka na, sasasakat ka na, pampatulog, pampamatay. Ayaw natin ang abortion. Ayaw natin ang baby population o yung pagpapunti ng anak na ipinupush ng mga matatalino. Kailangan daw ay one-child policy. Pag nanganak ang muli, ikaw ay magbabayad na ng malaking access. Against the will of God. Bakit? Kami ng Panginoon magpakarami na doon. Kaya kami ng asawa ko, ang anak ko, 8 lahat. 8 anak ko. 2 babae, 6 na lalaki. Kasi gusto ko paramihin ang lagi ng mga marriage. Sabi ko, pagkakuli kayo, anak ko, gusto ko na kayo, gusto ko yung David. Sabi niya, Brother Rex, Sister Luisa, ang ganda ng lahi ninyo. Mga guwapo, magaganda. Eh, kanino pa ba ang mama na yan? Siyempre kay El Shaddai, anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya dapat natin gawin, mga kapatid ko kay Kristo. Laging iniingatan ang buhay na taglay natin. Huwag tayo maiinig kapag may problema at pagsubat din ana-answered prayer. Huwag kang magsasabing mamatay na sana. Dahil ang buhay ng taong mamatay, there is power. Kaya kung may kamatayan, kung may buhay, may kamatayan. Ang letter H sa death is yung nagpupush ng same-sex marriage, homosexual, against the will of God. Ang pagsasama ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. Bakit? Na tayo? Hindi. Pero kapagtataka, bakit tumadami sa babae? Because of influence. Na-influence siya man. We respect those people because they also human beings. But yung makisama ka, parehas kayo lalaki, kung makisama ka, parehas kayo babae, at gumagawa, nanginitama, against the will of God. Pero kung lalamot-lamot yun naman, kung ginagawa naman, we respect them. Because we need to respect life. At yan ang kailangan natin.
Brother kailan ka ba matatapos? Tapos na po ako, tumayo na kayo, tapos na po ako, tayo na kayo ba? Tapos na po ako, tayo na kayo lahat. Itaas po kami ng mga kamay at sabi ng Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon Jesus, hinihiling ko po na sa oras na ito, ikaw po ang lumilos ng may kalakasan at tutunin ang aking mga kaibigan. Kaya po mula kanina pa sa aking pagkagising sa umaga, ikaw ang aking naalaala hanggang sa kanya. Taas na just close your eyes. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Hindi na Oh
dumating na mahimalang paghaplos sa iyo ng Panginoon. Pinagagaling ka ng Diyos. Inaalis ng Panginoon ang mga sakit at karamdaman sa iyong katawan. Pinagagaan ang iyong kabigayan. Inaalis ang lahat ng karamdaman sa iyong katawan. Manalig ka. Magtiwala ka sa Kanya. He is the great healer, the great provider. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang himala. Tanggapin mo ang biyaya. Claim the power. Receive the healing and deliverance. Take it by your faith in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Receive the power. Healing and deliverance. It is by your faith that you receive healing. It's by faith that you receive healing and deliverance. Be healed. Sinasabay ko ngayon ang lahat ng amoy ng sakit at karamdaman. Tinatabi ko ngayon sa amoy ng impyerno. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, receive the healing. Ama namin Diyos, balutin mo kami ng banal ng dugo. Lagi mo kami itago sa iyong likuran. Huwag mo, Panginoon, kami kaya. Lagi mo kami samahan araw. Sa inamin na alala na lahat ng aming buhay. Lahat ng ikagiging pahirap namin. Kaya tinatin namin, Panginoon, na kaming lahat ay answered prayer. Na kaming lahat ay pinagaling mo na. Na kaming lahat ay pinagpala mo na. At ang aming maalat ang lumibabalik mo sa amin. Siksik, liglig at umaapaw. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Sabi mo, I am healed. Magaling na ako. Sabi mo, I am strong. Malakas na ako. Sabi mo, I am rich. Mayaman na ako. Sabi mo, mula ngayon, ako si Sister Rich. Paglalaki, sabihin mo, ako si Brother Rich. Hindi na ako si Brother Rex. Ako si Brother Rex. At ngayon naman, si Sister Rich. In Jesus' name. Amen! Tumawin tayo, ihandog natin, give thanks with a grateful heart of Jesus. Thank you, Lord. So, tandaan ko, buhay. Pag sinabi kong buhay, sasabihin niyo ang number? Buhay! 87! Natin yung tatandaan. At magbigay ko kayo ng mga panyo at sabihin nyo, yan ang inyong ibuto sa oras ng eleksyon. Buhay. Amen? Upang tayo ay sumagala ang buhay. Okay? So, ipagsabi niyo yan. Sino naman ngayon ang gusto yumaman? Gusto niyo talaga, sabi niyo sa ating pinasa, gusto yumaman, di ba? Gusto yumaman. Hindi po ito sa pilitan. Ang lalapit lang dito, gustong yumaman. Amen. Yun lang po, gustong yumaman ang pupunta rito dahil nasa pagbibigay Ang pagtanggap. Sinabi ko yan sa Biblia. Sabi ron, what you sow is what you reap. At ang nag-aasik ng marami, magaan ng marami. Ang nag-aasik ng pupunti, magaan ng pupunti. Kaya sabi ron, kailangan magbigay ayon sa bukal at tanluban at hinabitigan lamang. Amen. Kaya ako tayo ngayon, love is something that you give it away and then papatungan mo ng kamay para kayo yumaman, sabi ng Bible, at ang sino
pinadali na ng Diyos. And have something that you give it away. Come